Isang musikero na minsang nabigo at tila walang pag-asa ang biglang sumikat at naging tanyag sa buong mundo. Ang bawat nota ng kanyang musika at bawat tagumpay ay humahatid sa kanya sa rurok ng kasikatan. Ngunit sa likod ng lahat ng liwanag at papuri, may isang misteryo at lihim na kapangyarihan na nagbabago sa lahat ng kanyang pinangarap, naglalagay sa kanya sa gitna ng panganib at hindi inaasahang kapalaran. Nagsisimula ang kwento sa isang mahirap na lalaki na nakaupo at kumakanta sa kalsada para kumita ng pera. Ngunit nang hindi siya alerto, may magnanakaw na dumating at kinuha ang kanyang kaunting pera. Nakita ito ng lalaki at agad na hinabol ang magnanakaw. Pero sa kamalasan, nadulas siya at nahulog sa isang butas. Tumingin siya sa gilid ng butas at nakaramdam ng labis na kawalan ng pag-asa. Mahirap na nga siyang mabuhay muli, tapos ganito pa ang kapalaran niya. Pagkatapos may nagpuno ng butas. Nang magmulat si Dujun, nasa napakayamang lugar siya. Tila ito'y isang eroplano. Sinabi ng matandang katabi niya na patay na raw siya. Ngunit nang marinig ito, kalmado lang si Dujun, inakala niyang nasa eroplano siya patungong langit. Tinanong niya kung kakaunti lang ba ang namatay sa mundo kamakailan. Ngunit sabi ng matanda, hindi ako sugo ng langit. Nakipag-usap siya kay Dujun. Talagang patay na si Dujun. Maaaring ipagkaloob ng matanda ang tatlong hiling ni Dujun, ngunit kapalit nito, ang kanyang kaluluwa ay mapupunta sa dyablo sa loob ng 10 taon. Nang marinig ito, natawa ng malakas si Dujun. Isang taong tulad niya ay wala ng iba kundi ang kanyang katawan, kaya walang dahilan para ibenta ang kanyang kaluluwa. Sinabi pa niya na mali ang napuntahan ng matanda, ngunit marahil may dahilan ang matanda kung bakit siya lumapit. Siyempre, may solusyon ang matanda. Hiniling ng matanda kay Dujun na alalahanin ang sinabi ng kanyang asawa. Matapos uminom ng isang basong alak, nagsimulang ikwento ni Dujun ang kanyang kaawa-awang buhay. Sa pagkakataong iyon, inilabas ng matanda ang isang makapal na aklat at sinabing matutulungan niya si Dujun. Pagkatapos, mapagpasyang lumagda si Dujun at mula noon, tuluyan nang nagbago ang kanyang buhay. Pagkagising niya, siya ay kasing bata ng isang binata. Alam din niya ang halagang babayaran sa loob ng 10 taon, ngunit anuman ang mangyari, kailangan niyang tamasahin ang kasalukuyang buhay. Hindi nagtagal, naging sikat na mga awit si Dujun at alam niyang may kaugnayan ito sa kontrata. Mabilis lumipas ang 10 taon, kaya inihanda niya ang lahat para sa kanyang kaluluwa. Lumipas ang 15 taon bago niya nahanap ang matandang pumirma sa kontrata. Nalaman niyang ang matanda ay chairman na ngayon ng isang malaking kumpanya. Inanyayahan niya si Chairman Baek na pumunta sa bubong. Pagdating doon, hinubad ni Dujun ang kanyang Amerikana at ipinakita ang baluti sa loob. Bumunot siya ng espada at dahan-dahang lumapit kay Chairman Baek, na pinuri siya sa kanyang kahandaan. Sinabi ni Dujun na ginamit niya lahat ng ipon para sa baluti at espada, at pinayuhan si Chairman Baek na huwag siyang hawakan dahil poprotektahan siya ng baluti. Tinanong ni Chairman Baek kung may 5 araw pa, ngunit ayaw makinig si Dujun. Binanggit ni Dujun ang ebidensya ng katiwalian ni Chairman Baek, ngunit walang pakialam ang huli. Sinabi ni Chairman Baek na katulad siya ni Dujun, isa rin sa mga lumagda sa kasunduan, at ngayon ang huling araw para sa kontrata. Pinayuhan niya si Dujun na huwag nang harapin ito dahil walang saysay. Mabilis kumalat ang balita ng pagkamatay ni Chairman Baek, at labis na nagpatakot kay Dujun ang kanyang katapusan. Nang makita ni Dujun ang kontrata na may lagda niya, agad niya itong pinunit at sinunog, hindi hahayaan na maging katulad siya ni Chairman Baek. Biglang may kumatok sa pinto. Pumasok ang taong ito at kumuha ng isang sulat. Pamilyar ito kay Dujun at ipinakita ng sulat na 3 araw na lang ang natitira. Nagkunwaring kalmado si Dujun at tinanong kung ano yon. Tinanong siya pabalik kung ayaw ba niyang makita ang nagpadala dahil ang taong nagsunog ng kontrata ay gusto siyang makita. Nagulat si Dujun nang malaman na ang taong iyon ay si Taekang, isang demonyo. Inabot pa ni Taekang ang kamay ni Dujun at nagpasalamat dahil sa loob ng 3 araw, iaalay na nito ang kanyang kaluluwa. Agad na tumakbo si Dujun sa kabinet. Sa loob nito ay mga simbolong inihanda niya para itaboy ang masasamang espiritu sa nakalipas na 10 taon. Nagwisik siya ng asin at bigas kay Taekang, ngunit nanatili lang ang mga ito sa hangin. Sinabi ni Taekang na hindi siya karaniwang demonyo, kaya walang epekto sa kanya ang asin at bigas. Muling naghagis ng bawang si Dujun, ngunit agad itong sinunog ni Taekang. Pauyam na sinabi ng demonyo na laro lang iyon ng bata. Alam ni Dujun na mamamatay pa rin siya. Kinagabihan, patuloy na tinitingnan ni Dujun ang sulat, at ang numero sa loob nito ay nagsimulang magbago sa 2 araw. Hindi niya inasahan na mawawalang saysay ang 10 taong paghahanda laban sa demonyo. Medyo nagsisi si Dujun, ngunit huli na para iligtas ang sitwasyon. Napilitan siyang tanggapin ang bunga ng kanyang naunang desisyon. Ngunit may nangyari na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na baguhin ang sitwasyon. Nang araw na yon, pumasok siya sa coffee shop at nakakita ng babaeng tumutugtog.
Naalala niya ang sarili niya dito, dati, tahimik lang siyang tumutugtog sa kalsada, ngunit nagulat ang lahat sa sinabi ng babae. Kinakanta niya ang bagong kanta ni Dojun, ngunit inangkin niya ito bilang sarili niyang gawa. Kahit medyo kakaiba ang tingin ng lahat, tinuloy niya ang pagkanta ng buong kanta. Pinakinig ng kaibigan niya kay Ikyung ang bagong kanta ni Dojun. Nagulat si Ikyung dahil malinaw na kanta niya yon, ngunit ngayon ay naging kanta ng iba. Kaya hinabol niya si Dojun para magtanong. Nang marinig ito ni Dojun, agad siyang nagalit. Hindi raw siya kailanman nangopya ng kanta. Ngunit nang umalis si Dojun, nalito si Ikyung. Kung isang kanta lang, pwedeng pagkataon, ngunit kung dalawang kanta, hindi na aksidente. Akala ni Dojun nang aasar lang si Ikyung, ngunit pagka-uwi, nag-alala pa rin siya. Madalas siyang managinip tungkol sa banda, at paggising, nagsusulat siya ng kantang akala niya ay sa kanya, ngunit gawa pala ng demonyo. Tiningnan ni Ikyung ang kanta niya at nawawala ng pag-asa. Kaya binigay ng kaibigan ang lumang cellphone ni Ikyung. Dati, kinanta niya ito sa kaibigan at naitala ang oras. Sinabi niya kay Ikyung na kunin ang cellphone at kausapin si Dojun. Sa gitna ng gabi, tumunog ang doorbell ni Dojun. Kahit nag-aalinlangan, binuksan niya ang pinto, ngunit kakaiba, walang tao sa labas. Nang lumingon siya, bigla siyang nawalan ng malay. Pagdating ni Ikyung sa bahay ni Dojun, nakakita siya ng dugo at si Dojun na nakahiga sa dugo. Dinala siya sa ospital, ngunit dahil sa labis na pagdurugo, hindi na siya naisalba. Lumabas ang doktor at sinabihan si Ikyung na maghanda sa masamang balita. Bago pa makapagsalita si Ikyung, tinakpan ng doktor si Dojun ng puting tela. Bigla, nagbago ang tunog ng heart rate monitor, at nagulat ang mga doktor nang biglang magising si Dojun. Noong gabing iyon, may lalaking naka-Amerikana na dumating. Ito ay si Taekang. Nagbago ang kanyang mga mata, at itim na usok ang bumalot sa kanya. Lumapit siya kay Dojun at sinabi na hindi siya mamamatay nang walang pahintulot niya. Agad siyang umalis. Di inaasahan, ang jablong si Taekang pala ay isang sikat na aktor. Pagkagising, lumabas si Dojun sa silid ng ospital at nadaanan si Ikyung, na labis ding nagulat. Pagbalik niya, tiningnan niya ang sulat sa kanyang kamay, isang araw na lang ang natitira. Alam ni Dojun na kaya ni Taekang buhayin ang patay, ngunit hindi niya kayang labanan ang jablo, kaya siguro tatanggapin na lang niya ang kapalaran. Noon, hinanap ni Taekang ang katawan ng aktor dahil gusto niya ang papuri. Nasiyahan siya sa paghanga ng lahat. Tinanong ng host kung gusto ng audience na marinig siyang kumanta. Sa backstage, nagsimula siyang mag-practice, ngunit dahil napakasama ng kanta, iminungkahi ng katulong na magkunwaring hinimatay sa entablado. Dati, nag-aral si Taekang ng musika, kaya nag-alala ang jablo na baka walang saysay ang pag-practice niya ng kanta. Samantala, yakap-yakap ni Dojun ang urn habang umiiyak ng malakas. Ito ang abo ng kanyang minamahal na pusang inalagaan niya ng 2 taon. Pag-uwi ni Dojun, nalaman niyang may pumatay sa kanyang pusa. Mabilis na nahanap ng pulis ang suspect. Pumasok si Dojun at tinanong kung sino ang pumatay, pero tahimik lang ang suspect at sumisipol. Naroon din si Ikyung at bigla niyang naalala ang sipol na narinig noong gabing hinanap niya si Dojun at may hawak na bakal na tubo ang taong ito. Agad niyang naisip na siya ang pumatay. Kahit madilim, sigurado siya. Walang pakialam ang salarin, umiti lang ng mapanuya. Nang makita ang kawalan ng pagsisisi, labis na nagalit si Dojun. Hindi niya maintindihan kung bakit nanakit ng inosenteng pusa ang salarin. Sabi ng salarin na istorbo siya sa paglalaro ng ungol ng pusa. Galit na dumampot ng upuan si Dojun, ngunit tinanong kung magkano ang gusto ng salarin. Sinabi niya na babarilin niya ito at siya pa ang magbabayad, kaya natakot at tumakbo ang salarin, ngunit agad siyang ibinagsak sa lupa ni Ikyung. Sa pagkakataong ito, hindi na siya kumibo. Tinanong ni Dojun kung bakit siya hinanap ni Ikyung. Ipinakita ni Ikyung ang oras ng recording sa kanyang cellphone para patunayan na hindi na niya kinanta ang kanta. Dahil dito, labis na nagalit si Dojun. Pagkatapos, tinawag niya si Taekang na mandaraya. Gumamit pala si Taekang ng maruming paraan para tulungan si Dojun. Mapanlin lang ang kasunduan pero sabi ni Taekang, sapat na ang resulta. Doon napagtanto ni Dojun na lahat ng kanta niya ay ninakaw. Hindi pa siya nakagawa ng ganitong kahiyahiyang bagay. Sabi ni Taekang, trabaho lang niya ang kasunduan at wala siyang pakialam sa iba. Galit si Dojun, akala niya sinira ni Taekang ang usapan at pangako, ngunit alam niyang galitin ang jablo ay tiyak na hindi maganda ang kalalabasan. Bigla na lang hinila ni Taekang si Dojun sa liig papuntang impyerno. Sabi ni Taekang, tuparin na nila ngayon, ngunit sabi ni Dojun, may halaga pa siya. Natuwa si Taekang nang marinig iyon. Sinamantala ni Dojun at sinabi na tuturuan niya si Taekang kumanta. Umakyat si Taekang sa entablado, ngunit si Dojun pala ang kumakanta sa likod.
Sikat na si Taekang noon, lalo siyang pinuri dahil sa magandang boses. Kaya binigyan siya ni Taekang ng pagkakataon na humanap ng kapalit niya, at sa ganoon, magiging malaya ang kaluluwa ni Dojun. Ngunit nang isipin ni Dojun, parang mali at immoral ito para sa kanya. Balak ni Dojun gawin ang lahat ng pabaya para tumagal, ngunit pagbalik niya sa kumpanya, masayang ipinakilala ni Chairman Lee ang bagong direktor. Ang taong ito ay si Taekang. Nang makita ni Dojun si Taekang, agad siyang nag-alala. Nagulat din si Sojung at natigilan sa kinatatayuan. Sinubukan niyang kumalma. Lumabas na si Taekang pala ang kanyang dating kasintahan. Nang dumaan si Taekang, binati siya ni Sojung, ngunit umakto itong tila hindi siya kilala at diretsong lumakad. Akala ni Sojung galit pa si Taekang, kaya inamin niyang masyado siyang naging abala noon at nalilimutan siya. Nang malaman niya na magpe-perform si Taekang, nagdala si Sojung ng bulaklak upang batiin ito. Ngunit umakto si Taekang na parang hindi niya kilala si Sojung. Hindi niya maintindihan kung paano sila naging mag-on ng 5 taon, pero kaya niyang maging ganun kalamig. Lalong nagalit si Sojung habang nagsasalita. Umiyak siya at tumulo ang luha niya sa sapatos nito. Ang mga luhang iyon ay nagpagawa kay Taekang ng hindi inaasahan. Natuto siya ng paraan ng tao at pinunasan ang luha nito. Di pa rin niya alam na ang nasa harap niya ay isang demonyo na nabuhay ng 500 taon. Ginamit lang niya ang katawan ni Taekang para matupad ang kanyang mga hangarin. Ang layunin niya ay makahanap ng mga taong desperado. Tutuparin niya ang kanilang mga hiling kapalit ng kanilang kaluluwa. May lalaki at babae na nagrereklamo tungkol sa kanilang hitsura. Sabi ng babae, dahil sa kanyang katabaan, nawalan siya ng pag-asa. Bukod sa pagpuna, hirap siyang yumuko para putulin ang kuko sa paa. Sabi ng katulong ni Taekang, nahanap na nila ang tamang tao. Ipinakita ni Assistant Kang ang kasunduan at pinapirma sila. Pagkalipas ng 10 taon, kapalit ng kaluluwa, ipagkakaloob ang kahit anong hiling. Sa isang galaw ni Taekang, tumalon ang babae sa lawa. Akala ng lahat may nalulunod, tumakbo sila para tumingin, ngunit walang tumulong. Nagsimulang magbilang pababa si Taekang. Biglang naging malusog ang lalaki at payat at kakit-akit ang babae. Ang mga lalaki sa tabi ng lawa ay tumalon para iligtas siya. Pati ang matandang hindi makatayo ay tumakbo pa. Para kay Taekang, ang mga kaluluwang ito ay napakakaraniwan. Dumating na ang oras para ipagpalit ni Dojun ang kanyang kaluluwa. Kung may mahanap si Dojun na katulad niya, matutubos niya ang kaluluwa. Kaya naghanap siya ng mga taong nawalan ng pag-asa. Maraming kawawa, ngunit hindi sila nagreklamo. Nang hurado si Dojun, may contestant na nakakuha ng pansin niya. Inakala niya na ito ang desperadong hinahanap niya. Dinala ni Dojun ang tao kay Taekang, sinabing nahanap na niya. Natuwa ang contestant, akala niya ay napirmahan na siya. Tiningnan ni Taekang ang tao at sinabing hindi pa ito kwalipikado. Nag-alala si Dojun at tinanong kung bakit. Ipinaliwanag ni Taekang na siya ay level 4 na kaluluwa. Ang kaluluwa ng taong ito ay mas mababa ang antas sa kanya. Kailangan ni Taekang ng isang level 1 na kaluluwa. Tinanong ni Dojun kung paano niya ito mapapatunayan. Pumitik si Taekang kay Assistant Kang at nagsalita ito. Pinagalitan ni Assistant Kang si Taekang sa masamang pagkanta. Ilang beses pang sinubukan ni Manager Kang sampalin si Taekang. Nang pumitik ulit si Taekang, bumalik sa normal si Assistant Kang. Sabi ni Taekang, normal ito, ngunit iba ang level 1 na kaluluwa. Kahit pumitik si Taekang, hindi magsasalita ang level 1 na kaluluwa. Kumain si Dojun sa labas at tinantya ang antas ng kaluluwa ng iba. Pag-uwi, nag-isip siya kung saan makakakita ng level 1 kaya napunta sa banyo. Binuksan niya ang kurtina at nakakita ng babaeng naglilinis sa banyo. Hinawakan niya ang ulo nito para hindi lumingon at makita ang kanyang katawan. Nalaman niya na si Ikyung ay ipinadala ng ahensya para magtrabaho bilang kasambahay. Naisip ng kasama ni Dojun na talagang nakatadhana sila. Ipinakita ni Ikyung ang resume at sinabing huwag mag-alala dahil wala siyang nakita. Nahiya si Dojun at ikinrus ang kanyang mga binti. Sinabi niyang hindi kailangan ng kasambahay, ngunit sinisi siya ng kasama na walang puso. May dahilan kung bakit nagtatrabaho bilang kasambahay. Naalala ni Dojun ang salitang desperado. Ito pala ang taong hinahanap ni Taekang. Noon, nakita rin ni Dojun na nahimatay si Ikyung sa sobrang pagod. Posibleng level 1 spirit siya, kaya agad sinabi ni Dojun kay Taekang na may nakita siyang desperadong tao. Ngayon, kailangan lang suriin ni Taekang, kaya pumunta sila sa CAF kung saan nagtatrabaho si Ikyung. Kahit hindi masyadong palakaibigan si Ikyung kay Dojun, kumilos pa rin siyang mabait. Tinanong niya kung ano ang gusto nilang inumin. Sinadya ni Dojun na manginis kay Ikyung. Sabi niya dapat alam ni Ikyung ang gusto ng mga bisita. Tumakbo siya sa bahay ng iba para maglinis ng walang paalam. Tinanong din niya kung ano sa tingin niya ang inumin nila. Nang magdala ng tubig si Ikyung, sinabi ni Dojun kay Taekang na suriin. Pumitik si Taekang at bigla na lang nagsalita si Ikyung. Kinabahan si Dojun, baka sabihin ang nakita sa banyo, ngunit gusto lang pala kumanta ni Ikyung. Natapos ang pagsubok, pumitik si Taekang at bumalik sa dati si Ikyung. Sobrang natuwa si Dojun, tinuring niya itong anghel na nagligtas sa kanyang kaluluwa. Buong galak na sinabi ni Dojun na dapat itong isang level 1 na kaluluwa.
Pabalik sa kotse, naisip ni Taekang na hindi kailanman magkakaroon ng level 1 na kaluluwa ang tao. Ngunit hindi binitawan ni Dojun ang pagkakataong iligtas ang sarili. Patuloy niyang pinaninindigan na si Ikyung ay level 1 na kaluluwa. Sinabihan ni Taekang si Dojun na tumigil sa walang saysay na gawain. Maliban kung mapapapirma si Ikyung, hindi malalaman ni Dojun ang level ng kaluluwa niya. Ito lang ang tanging paraan. Pagkatapos, ginamit ni Dojun ang dahilang kulang sila ng katulong, kaya kinuha si Ikyung. Sa gayon, madalas silang nagkikita. Naghahanda na si Dojun para sa susunod na hakbang. Tinanong niya si Sojung kung may balak itong kumuha ng bagong tao. Pinayuhan siya ni Sojung na huwag mag-alala sa ibang tao. Sabi ni Dojun, may nakita siyang may talento, pwedeng sumama sa likod ng mga awit bukas. Nagalit si Sojung at sinabi kay Dojun na huwag abalahin siya dahil abala siya ngayon. Kaya wala ng choice si Dojun kundi maghanap ng paraan. Pumunta si Dojun kay Taekang para hilingin na aksidentehin si Raan sa entablado bukas. Sabi ni Taekang, hindi iyon ang kanyang estilo ng trabaho. Patuloy na kumakapit sa kanya ang mga awit na si Raan. Ilang beses pa nga siyang inimbitahan nito na kumain ng hapunan. Nang hawakan ni Taekang ang kamay ni Raan, nagsalita ito ng walang filter. Di na nakatiis si Taekang, kaya pumitik siya at bumalik sa normal si Raan. Nagulat siya at hindi maintindihan kung bakit siya naging mainit ang ulo kanina. Sinabi ni Dojun na kapag nakatuon si Raan sa lalaki, hindi niya ito bibitawan. Talagang natakot si Taekang sa sinabi ni Dojun, tapos tinawagan ni Taekang si Raan para magyaya ng hapunan. Hindi siya makapaniwala, kaya agad pumunta siya at nag-inarte ng cute. Tinanong ni Raan si Taekang kung alam niyang may palabas siya mamaya. Ngunit sabi niya, magaling si Raan kaya hindi na niya kailangan ng suporta. Nagkunwari siyang hinahaplos ang pisngi ni Raan kaya kumabog ang puso nito. Hinintay pa nga niya ang halik nito. Bigla, nanlaki ang mga mata ni Taekang kaya nahimatay si Raan sa takot. Gusto lang ni Taekang na mawala ang nararamdaman ni Raan para sa kanya. Tapos may tawag si Sojung mula kay Raan. Umiiyak siyang nagsabi na napilayan siya at nasa ospital na. Galit na ibinaba ni Sojung ang telepono. 2 oras na lang bago magsimula at libo-libo ang naghihintay. Nagsimulang magmungkahi ng solusyon si Dojun, siraan ng arte, pero kailangan ng taong mag-asikaso sa likod ng entablado. Sabi ni Sojung, hindi siya pwedeng tumulong sa koordinasyon. Sabi ni Dojun, huwag mag-alala dahil may naisip siyang paraan. Hindi niya alam na ito pala ang plano ni Dojun. Pagkatapos, tumatawag si Dojun kay Ikyung. Sinabi niya na bumili agad ng suplemento at salamin at pumunta sa kanya. Mabilis siyang dumating sa lugar niya. Matagal na siyang naghihintay dito. Pagkabigay ng mga gamit, sinabi niyang uminom ng gamot. Sabi niya, ito na ang pagkakataon niya. Pangarap niya sa musika magsisimula at may plano rin si Dojun. Si Dojun ang tumugtog ng saliw para kay Ikyung. Ang kapaligiran sa madla ay lubos na masigla. Sa papuri ng host, biglang sumikat si Ikyung. Nakilala agad ni Taekang ang layunin ni Dojun, ipinaalala ni Taekang na maikli na lang ang oras niya. Hindi na dapat siya magsayang ng pagsisikap. Pero tiyak si Dojun na level 1 ang kaluluwa ni Ikyung. Sinabi ni Taekang na hindi na niya guguluhin ang plano. Lihim ding pinupuntirya ni Taekang si Ikyung. Binatilyo, 18 taong gulang, may malaking tumor sa katawan. Para makatakas sa sakit, hinanap niya ang jablo. Gusto niyang ipagpalit ang kaluluwa para sa 3 hiling. Una, alisin ang tumor sa katawan. Pangalawa, yumaman. At pangatlo, mamatay ang magulang sa kamay ng kapatid at makulong ito habang buhay. Nang marinig ito ni Assistant Kang, sinabi niyang walang halaga ang kanyang kaluluwa. Nagalit siya sa narinig. Naniwala siyang hindi dapat may diskriminasyon sa pagbili at pagbebenta ng kaluluwa. Nagbanta rin siyang magsumbong sa pulisya. Dito, sinabi ni Taekang na pwedeng makipagkasundo, ngunit agad niyang babawiin ang kaluluwa ng binata. Sa totoo lang, walang epekto ang pagkuha ng kaluluwang ito. Nang marinig iyon, pumayag agad ang binata. Hinawakan ni Taekang ang ulo ng binata at dinala sa impyerno. Ang paligid niya ay naging madilim at wasak. Puro bangkay na naglalakad ang nasa paligid. Ito ay mundong walang kaluluwa. Pagkatapos ibenta ang kaluluwa, dito na siya mabubuhay magpakailanman. Labis na nagsisi ang binata nang marinig iyon. Agad siyang lumuhod para magmakaawa sa demonyo, ngunit huli na. Epektibo ang kasunduan. Dinala siya ni Taekang pabalik sa mundo ng tao, ngunit wala na siyang kaluluwa. Naglakad siya sa kalsada at aksidenteng nakabangga ng ilang taong dumadaan. Nagsimula siyang magalit at murahin sila. Binasag pa niya ang kanilang mga headphone. Walang pakialam si Taekang sa kanyang kaluluwa. Gusto ni Taekang ng kaluluwa na hindi makasarili at hindi nagrereklamo, ngunit bihira ito. Isang gabi, naglalakad si Ikyung sa madilim na eskinita nang may nahulog na pera sa harap niya. Yumuko siya para kunin ito at tumingin sa langit. Hindi niya alam kung naghihintay siya ng pangalawang pera na babagsak. Talagang gipit siya sa pera ngayon. Sinabi ni Taekang kay Assistant Kang na si Ikyung lang ang nasa eskinita. Sino man ang makakita, kukuhanin ang perang iyon. Walang makakatanggi sa akit ng pera. Ngunit tinuro ni Assistant Kang ang pader. Nakasabit pala ang pera sa dingding gawa ni Ikyung. Nilagay niya ito sa plastic dahil natatakot siya sa ulan.
Ang may-ari ng pera ang dapat kumuha nito. Nagsimulang magduda si Taekang. Iwinagayway niya ang kamay at nawala ang pera. Pero sa totoo lang, natuwa siya sa nangyari. Nagmadali si Ikyong umuwi at tumawag sa may-ari ng paulit-ulit. Sinabi ng ahente na mag-impek na at umalis. Sabi ni Ikyong, dapat abisuhan siya kung ibebenta ang bahay. Wala raw silang magagawa, sabi ng ahente. Nakasaad sa kontrata na dapat umalis kung ibebenta ang bahay. Sa huli, inaliw siya ng ahente na kung pipirma siya ng kontrata sa hinaharap, dapat basahin mabuti. Habang hinihila ni Ikyong ang kanyang bagahe at aalis na, biglang sinabi ng ahente na dumating na ang bagong may-ari. Lumabas na ang bagong may-ari pala ay si Dojun. Hindi siya masaya sa nakita dahil alam niyang may binabalak ito. Sinabi niyang hindi na siya kakanta, kaya itigil na ang ideya. Noong huli, umakyat siya sa entablado para tulungan siya. Kahit maganda ang naging epekto, nagpasya siyang hindi nakakanta. Patuloy na inaakit ni Dojun si Ikyong. Sabi niya, kung magiging artista sa kumpanya niya, wala nang bayad sa upa. Dinala rin niya ang kontrata. Sinabi niyang basahin at pirmahan ito. Ngunit ngayon, mas matalino na si Ikyong. Hindi siya agad pipirma. Binasa niya bawat salita, pati tuldok at kuwit. Labis na nag-aalala si Dojun, talagang may natuklasan siyang kakaiba. Naisip niya ang nilalaman na dapat ialay ng mga mang-aawit sa tagaplano. Nagkunwaring walang alam si Dojun at tinanong kung saan nakasulat iyon. Mali ang pagkakasulat ng larawan. Pinasalamatan ni Ikyong si Dojun sa pag-aalaga sa kanya. Pinasalamatan din niya ang paggastos nito para maibalik ang bahay. Tinanggap niya ito pero ayaw na niyang ituloy ang pangarap sa musika. Pagka-uwi ni Ikyong, pinagalitan siya ng ina dahil nabubuko ang nakaraan. Patuloy silang mamumuhay sa hirap at kahihiyan kahit kumanta lang siya para sa iba. Sinabi ng kanyang ina na isipin ang pamilya. Tinanong ni Ikyong kung hindi ba siya anak nila. Walang pakialam ang ina at tumalikod. Gusto niyang kumanta pero kailangan niyang tanggihan si Dojun. Sa pag-uwi, galit na galit si Dojun. Naisip niya na kung hindi siya level 1 spirit, hindi siya magkakaroon ng ganitong pagkakataon ng madali. Ngunit mayabang niyang tinanggihan ito. Malaking problema ang kinakaharap ng ahensya ni Dojun. Kumalat sa lahat ng dako ang balita tungkol sa nakaraan ni Ikyong. May nagsabi na may criminal record siya at nakulong na. Binuli pa niya ang mga kaibigan niya noong nasa paaralan pa. Galit na galit si Sojong kasi akala ng tao si Ikyong ang artista nila. Hindi nila maamin o malaking kawalan. Kaya ngayon, pipirmahan muna nila ang kontrata ni Ikyong bago harapin ang problema. Sinabi ni Dojun na hinimok na niya itong pumirma pero tumanggi pa rin. Sabi ni Sojong, kasalanan ito ni Dojun kaya dapat siya ang managot. Kahit pumirma siya ngayon at kanselahin bukas, kailangan pa ring sundin ang proseso. Sa labas ng opisina ay nakatambak ang mga pakete, mga padala ng anti-fans para takutin at sumpein si Ikyong. Siyempre, napanood na rin niya ang balita. Pagkatapos, siya mismo ang naghanap kay Dojun. Agad niyang inilabas ang kontrata at sinabi na pirmahan ito dahil maaari pa niyang tuparin ang kanyang pangarap. Hindi niya inaasahan na papayag agad si Dojun ngayon. Sinamantala niya ang pagkakataon at hinimok itong pumirma. Sa isip ni Ikyong, parang iniaalay na ba niya ang kanyang kaluluwa. Ngunit para kay Dojun, simula pa lamang iyon. Pumirma si Ikyong, hindi alam na may sariling plano si Dojun. Pagkalabas ni Dojun, labis ang kanyang pananabik, alam niyang ang kontratang iyon ang magliligtas sa kanya. Tahimik namang nakatayo si Taekang, pinapanood ang lahat ng pangyayari. Pagdating ni Ikyong sa opisina, agad siyang pinunan ng mga kasamahan. Sinabi nilang wala siyang hiya dahil matapos ang lahat ay nais pa rin niyang maging singer. Pinatatag naman ni Dojun ang loob ni Ikyong at pinaalalahanan siya na patunayan lamang ang kanyang galing at tiyak na sila'y mapapalakpak. Lagi raw may magsasabi ng masama kaya hindi dapat masyadong isipin ang mga yon. Ang payo pa ni Dojun ay harapin ng direkta ang mga mapanirang tao. Nagkaroon ng lakas ng loob si Ikyong na batiin ang mga kasamahan. Agad namang tumigil ang mga ito sa pagsismis. Nakita ni Dojun na madaling turuan si Ikyong kaya naramdaman niyang kontrolado na niya ang lahat. Maya-maya may dumating na kakaibang lalaki sa opisina. Namangha ang lahat sa kanyang kaanyuan. Dumating pala si Luka upang mag-apply kay Dojun. Nais lamang ni Luka na matuto mula sa kanya. Naisip ni Sojong na medyo may topak ang lalaki at tatanggihan na sana ito nang biglang tumunog ang telepono. Sinabi ng tumawag na dapat tanggapin si Luka. Hindi man naintindihan ni Sojong ang dahilan, pumayag na lang siya. Kaya't sinabi niya na swerte si Luka. Kulang na kulang si Dojun sa katulong, kaya't agad na nanlaki ang mga mata ni Luka. Hindi niya inasahan ang magandang pagkakataon. Nang makita ni Sejong si Dojun, agad niya itong niyakap na para bang malapit silang dalawa. Nagulat din ng husto si Dojun sa ginawa niya. Ipinakilala ni Luka ang sarili, sinabing taga-probinsya siya ngunit mahusay sa musika. Tinanong ni Dojun kung sino ang nagpadala sa kanya, ngunit hindi direkta ang naging sagot ni Luka. Sa halip, tinanong niya kung may nagsasabi na kamukha ni Dojun si Dongchon. Nagulat si Dojun at tinanong kung bakit alam ni Luka ang tungkol sa dating mga awit. Sagot ni Luka, fan daw ng kanyang ina si Dongchon.
Ayaw na sanang marinig ni Do-joon ang pangalan ni Dong-chon, ngunit kay Sojong niya nalaman na si Chairman Lee ang may hawak kay Luka. Ipinaliwanag pa na napakayaman ng pamilya nito. Napabuntong hininga si Sojong at sinabing gusto lang kumita ni Chairman Lee. Natawa ng malakas si Do-joon nang marinig ito, ngunit hindi niya alam na hahadlangan pala siya ni Chairman Lee. Mabilis na naging mga estudyante ni Do-joon sina Luka at Yi-kyung at mahusay silang nagtrabaho ng magkasama. Pinagmasdan ni Do-joon mula sa labas ang dalawa habang masayang nagtutulungan. Lihim niyang naisip na tamang-tama ang pagdating ni Luka dahil mas mapapabilis nito ang kanyang plano. Kinabukasan, sumulat si Do-joon ng kanta para kay Yi-kyung. Inakala ni Yi-kyung na ito ay tapat na para sa kanya kaya naantig siya. Ngunit ang totoo, ginagamit lamang siya ni Do-joon para sa kanyang kaluluwa. Biglang may dinala si Luka na isang pakete. Doon niya napagtanto na mali ang kanyang nakuha. Bago pa siya makapagsalita, agad na inagaw ni Do-joon ang pakete at kinuha ito. Ngunit may napansin si Luka na kakaiba. Pagkalabas, binuksan ni Do-joon ang sulat at nakita niyang ito pala ay papel ng kanyang pagreretiro sa edad na 63. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng paglipas ng 10 taon at may napansin siyang kakaiba, ang sulat ay para sa kanya noon, hindi pwedeng ipadala sa kasalukuyang kumpanya. Nang lumingon siya, nakita niyang nakatayo si Luka sa likuran niya. Sinabi ni Luka na hindi iyon liham ni Do-joon. Nagkunwari si Do-joon na mali lamang ang nakita at itinapon ito. Ngunit mabilis na kinuha ni Luka ang papel at sinabing galing iyon sa mailbox ni Dong-chon. Kahit na nawala na si Dong-chon, iniingatan pa rin niya ito, umaasang balang araw ay makita siyang muli. Hindi alam ni Do-joon kung dapat siyang maging masaya o malungkot. Ang alam lang niya ay konti na lang ang oras niya, kaya kailangan niyang tubusin agad ang kanyang kaluluwa. Bumili siya ng bagong gitara para kay Yi-kyung dahil siya ang magiging susi sa kanyang kaligtasan. Tinawagan ni Do-joon si Seo-jung at hiniling na bigyan ng pagkakataon si Yi-kyung na magtanghal sa kalye. Medyo nag-alala si Seo-jung sa kakayahan ng dalaga at sinabi pa niyang kung hindi ito kakayanin, hindi siya patatawarin. Ngunit mariing sinabi ni Do-joon na maghanap ng mas maraming reporter dahil kumpiyansa siyang tiyak na magiging sikat si Yi-kyung. Naghanda ang kumpanya ng entablado sa kalye, ngunit kinakabahan si Do-joon dahil alam niyang may kinalaman ito sa pagtubos ng kanyang kaluluwa. Sunod-sunod na dumating ang mga reporter, samantalang nagtatrabaho pa rin si Yi-kyung sa kanyang part-time sa coffee shop. Naghintay siyang matapos ang kanyang shift bago sumakay ng taxi upang makapunta sa pagtatanghal. Ngunit sa daan, napansin siya ng isang grupo ng mga kabataan. Binugbog nila si Yi-kyung at sinira ang kanyang gitara. Nang malaman ito, nagmadaling hanapin ni Do-joon ang dalaga. Nakakita siya ng grupo ng mga tao, ngunit nang makita siya ay agad silang nagtakbuhan palayo. Doon nakita ni Do-joon na bugbog si Yi-kyung. Alam niyang gawa ito ng dyablo. Nalulungkot na sinabi ni Yi-kyung na hindi na siya makakatugtog ngayon. Dahil dito, umalis na ang karamihan sa mga reporter. Isang reporter pa ang nagalit kay Seo-jung dahil sa walang kwentang paghihintay. Ngunit dumating pa rin si Yi-kyung, dala ang naayos na gitara at handang kumanta. Kahit umalis na ang karamihan, seryoso pa rin siyang tumayo at tinugtog ang kanyang musika. Nang marinig ang kanyang pagkanta, unti-unting dumami muli ang mga tao. Samantala, nakikipag-date si Taekang kay Seo-jung. Natuklasan niya na ang taong nasa harap niya ay maaaring hindi tao. Kaya't nasabi niya sa pagdududa na hindi siya si Taekang. Doon tumigil ang pagkukunwari ng kasama niya. Natawa ng malakas si Seo-jung sa revelasyong iyon. Hindi niya inasahan na magiging ganoon kadeterminado si Taekang na maghiganti. Inakala ni Seo-jung na galit pa rin sa kanya ang kasintahan. Ipinaliwanag niya na iniwan niya ito noon dahil sa trabaho, ngunit tinanong kung kailangan pa ba talagang sabihin siya ay demonyo. Dagdag pa niya, kung nais nitong maging demonyo, dapat magsimula silang muli. Ngunit ang hindi niya alam, ang nasa harap niya ay tunay na demonyo na sumasakop sa katawan ni Taekang. Nang makipagkamay siya rito, nakaramdam siya ng matinding damdamin. Biglang bumuhos ang ulan. Unang beses ni Taekang na makisalo sa payong ng tao, ngunit sarili lang niya ang kanyang inaalala. Napilitan si Seo-jung na tumakbo upang makasunod sa kanya. Sa daan-daang taon niya, ngayon lang siya nakaranas ng ganoong hindi komportableng pakiramdam. Pagdating nila sa bahay ni Seo-jung, walang tigil ang tahol ng aso niya. Sinaway niya ito at sinabing iyon daw ang ama nito. Labis na nahiya si Taekang sa salitang ama. Habang nagtitimpla ng kape si Seo-jung, hinarap ni Taekang ang aso, pumikit at iniunat ang kamay upang patahimikin ang diwa nito. Ngunit napakalakas ng kalooban ng aso at hindi ito naapektuhan. Biglang lumapit si Seo-jung at kinagat ng aso ang daliri ni Taekang. Nang makitang dumudugo ang sugat, agad itong binendahan ni Seo-jung. Magpapasalamat na sana si Taekang nang bigla siyang halikan nito. Sa daan-daang taon, ngayon lang niya naranasan ang ganoong damdamin. Pagbalik, buong araw na nalungkot si Taekang. Sinimulan niyang pag-aralan ang tao at aso at napansin niyang pareho silang hindi mahulaan. Ayon kay Assistant Kang, natutukso si Taekang sa damdamin. Nagtaka si Taekang kung bakit sumasakit ang ulo niya. Naalala niya ang halik at tinanong kung nakalalason ba ang bibig ng tao. Ipinaliwanag ni Assistant Kang na iyon ang pakiramdam ng pag-ibig. May biglang naisip si Taekang.
Hinawakan niya ang labi ni Assistant Kang, ngunit wala siyang naramdaman. Naiba ito kumpara sa paghawak niya sa mga labi ni Seojong. Sumigaw si Assistant Kang, iginiit na siya ay lalaki, at tila naguluhan si Taekang sa salitang iyon. Pagdating ni Seojong, nagalit si Raan dahil kinuha ni Ikyung ang mga posisyon na dapat sana ay para sa kanya. Hiningi niya ang paliwanag kay Seojong, ngunit sa oras na iyon ay lumapit si Taekang. Nang makita siya ni Raan, agad nagbago ang kanyang ugali. Naalala ni Taekang ang nangyari kagabi at hindi niya namalayang nahawakan niya ang dibdib ni Raan. Tumango lamang si Seojong at umalis. Sinundan ni Raan si Taekang, nagpapapansin, ngunit ang bibig lang niya ang pinansin ng lalaki. Nagulat si Raan nang bigla siyang halikan ni Taekang, ngunit wala siyang naramdaman ni ang puso niya ay hindi kumibo. Umalis si Taekang sakay ng elevator, iniwan si Raan na litong-lito. Pagkatapos, nag-isip si Taekang. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya kinikilig kay Raan, ngunit kay Seojong iba ang kanyang nararamdaman. Mabilis ang tibok ng kanyang puso sa tuwing kasama siya. Naisip tuloy niya na baka may sakit sa puso ang katawang ito noon. Ngunit ayon kay Assistant Kang, iyon daw ay pag-ibig. Habang iniisip ni Taekang ang tungkol sa pag-ibig, biglang may kumislap sa langit. Naramdaman niyang may masamang mangyayari. Kung totoo iyon, maiksi na lamang ang kanyang oras. Sa simbahan, sinubukan niyang kausapin ang kanyang ama, ngunit pinalayas siya nito. Nagalit si Taekang at inihayag ang tunay niyang anyo bilang demonyo. Sinabi niyang naging ganoon siya dahil sa kanyang ama at pagsisisihan niya ito. Dating anghel si Taekang. Minsan, nakakita siya ng lalaking pumatay ng bata, ngunit hindi siya pinayagan ng Diyos na makialam. Dahil dito, namatay ang bata. Noon niya naisip na walang pinagkaiba ang Diyos at ang Diablo. Ayon sa kanyang ama, ang mga anghel ay tagapabantay lang ng kaluluwa at hindi dapat nakikialam sa gawain ng tao. May sarili silang likas na batas. Ngunit para kay Taekang, hindi dapat protektahan ang makasariling kaluluwa, kaya't naputulan siya ng pakpak. Dahil hindi siya pinrotektahan ng ama, nagpa siyang patunayan na tama siya sa pamamagitan ng pagiging demonyo. Doon nagsimula ang pagbili niya ng mga kaluluwa ng tao, at isa na roon si Dojoon. Isang araw, nagbabasa si Dojoon ng dyaryo, at pagkatapos ay agad siyang tumakbo kay Taekang. Tinanong niya si Taekang kung bata pa si Ik yung 10 taon na ang nakalipas, at kung alam na ba niya ang lahat noon pa. Nang hindi ito sumagot, sinuntok siya ni Dojoon, ngunit walang epekto. Hawak ang kamay sa sakit, sinabi ni Taekang na desisyon ni Dojoon ang lahat at hindi niya ito pinilit. Tinupad lamang niya ang lahat ng kahilingan nito. Kung sisirain niya ang kasunduan, mababawi ni Taekang ang unang hiling. Tinanong ni Dojoon kung maaari niyang palayain si Ikyung, ngunit sagot ni Taekang, nasa kamay ni Dojoon ang desisyon. Ngunit ngayon, nagsimula na itong mag-alinlangan. 10 taon na ang nakalipas, pauwi si Dojoon nang mabangga siya ng babaeng kaibigan. Aalis na sana ito nang pigilan ni Dojoon at pilit na pinagbayad ng bagong gitara. Bigla, may lalaking humawak sa buhok ng babae. Pinigilan ito ni Dojoon at tinanong siya ng lalaki kung sino siya. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Dojoon na siya ang ama ng babae. Natigilan si Ikyung dahil hindi alam ni Dojoon na ama niya pala ang lalaking iyon. Pagkatapos, binugbog siya ng lalaki. Simula noon, minsan-minsan ay bumibisita si Ikyung kay Dojoon. Unti-unti silang naging magkaibigan at magkasama pang tumutugtog sa kalsada. Isang araw, may nabangga si Ikyung at nahulog ang pera mula sa bulsa ng tao. Naging sakim si Dojoon at nang tumingin si Ikyung, wala na siya. Hindi alam ng dalaga na isinuksok ni Dojoon ang pera sa kanyang gitara. Ngunit hindi rin alam ni Dojoon na dahil dito, naparusahan si Ikyung. Siya ay maling inakusahan na kasabwat ni Dojoon. Bukod sa pagbabayad, nagkaroon pa siya ng kriminal na record. Hanggang ngayon, si Ikyung lamang ang makapagliligtas kay Dojoon. Galit si Dojoon kay Taekang, ngunit nais nitong patunayan na lahat ng tao ay masama. Pagdating niya sa kumpanya, tinawag siyang Dongchan ni Chairman Lee. Nagulat si Dojoon at naisip na dating pangalan niya yon, ngunit paano nalaman ni Chairman Lee? Maingat siyang tumingin, ngunit alam niyang kay Dongchan nakatuon ang tingin. Sinabi ni Chairman Lee na ang postura ni Dojoon ay kamukha ng kay Dongchan. Lumapit pa ito at tinanong kung ano ang relasyon nila. Napabuntong hininga si Dojoon at bumulong ng isang salita, anak. Labis na nagulat si Chairman Lee. Sinabi niyang kahit malimot niya ang ibang mukha, hindi niya makakalimutan ang taong ito. Sigurado siyang anak ito ng kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos, mahigpit niyang niyakap si Dojoon at agad itong ipinamalita sa lahat. Nagtaka si Ikyung kung ang ama ba ni Dojoon ay ang mainitin ang ulong lalaki. Lihim namang nagulat si Dojoon. Naisip niyang dapat sinabi niyang pamangkin lang siya ni Dongchan. Kaya't lalo siyang nabahala nang mapansin ni Jun na itinago ni Dojoon ang katotohanang siya ay anak ni Dongchan. Tinanong ni Luka kung nasaan si Dongchan. Gusto sanang magsalita ni Dojoon, ngunit sinabi ni Chairman Lee na wala itong ibang pupuntahan kundi gumala. Ngunit niyakap ni Luka si Dojoon ng masaya, dahilan upang malito siya. Sa kabila nito, si Luka ang naging dahilan ng pagbabago ng kapalaran ni Dojoon. Nang gabi, naalala ni Dojoon ang kanyang nakaraang mahirap na buhay. Nagulat siya na may mga alaala pa pala siya tungkol kay Dongchan. Kinabukasan, bumalik siya sa dating bahay.
Doon, may kakaibang taong nag-check ng mailbox. Agad niyang tinanong si Luca kung ano ang ginagawa nito. Sagot ni Luca, iyon daw ang bahay ni Dongchan at gusto lamang niyang makita kung bumalik na ito. Sinabi pa niya na anak ni Dongchan si Dojun kaya dapat alam nito kung nasaan siya. Para mapigilan si Luca, sinabi ni Dojun na 10 taon nang hindi nagpapakita si Dongchan, ibig sabihin patay na siya. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Luca. Iginiit niyang buhay pa si Dongchan. Bigla na lamang nakaramdam si Luca ng matinding sakit sa puso. Hindi siya makatayo hanggang sa tuluyang hinimatay. Agad siyang dinala ni Dojun sa ospital. Pagpasok sa emergency room, tumingin si Luca kay Dojun. Doon, naalala ni Dojun ang dati niyang anak na may sakit, ngunit inisip niya na hindi si Luca ang kanyang anak. Isa sa 3 hiling niya sa kontrata ay maging malusog ang kanyang anak, kaya inakala niyang ligtas ito sa ibang lugar. Nang bayaran ni Dojun ang bill ni Luca, may isang babaeng tumakbo at agad na nagtanong kung nasaan ang kwarto nito. Nakilala siya ni Dojun, ngunit siya ay hindi nakilala pabalik. Lumabas na dating mag-asawa pala sila. Noon, naghiwalay sila, ngunit minsan pa rin siyang pinuntahan ng babae. Sinabi nito na may malubhang sakit ang anak nila at kung hindi maoperahan, mamamatay ang bata. Ngunit sinabi ni Dojun na 10 taon na silang hiwalay. Bigla, ipinaalam ng dating asawa ang tungkol sa anak na hindi niya alam, kaya para sa kanya ay walang saysay ang lahat. Ngunit agad siyang binantaan ng babae na kung itatanggi niyang anak niya ito, papatayin siya. Pagkatapos, naniwala rin si Dojun na hindi nagsisinungaling ang kanyang asawa. Biglang lumitaw ang anak dahilan upang mag-alala siya. Noon niya nakilala si Taekang, ang Diablo, kaya ibinenta niya ang kanyang kaluluwa para sa 3 hiling. Hanggang ngayon, hindi alam ni Dojun kung nagkataon lamang o kung inayos ni Taekang ang pagkikita nila sa ospital. Samantala, nagdurusa na si Taekang sa mga ikinasapitan ng kanyang mga nagawa. Noong panahong iyon, gusto niyang muling halikan si Raan. Ngunit hindi makalimutan ni Raan ang halik na iyon. Naalala rin niya ang huling paghaharap nila ni Taekang at may kakaibang liwanag ang kanyang mga mata. Kaya hinala ni Raan na hindi tao si Taekang, ngunit hindi niya makalimutan ang halik nito. Wala nang nagawa si Taekang kundi pitikan ang kanyang mga daliri. Biglang nagsalita si Raan at inilabas lahat ng kanyang iniisip. Akala niya ay nagpapanggap lamang ito na hahalikan siya sa harap ng iba at ngayon ay nagmamalaki pa ito sa kanya. Tinanong niya kung nilalaro lamang ba siya nito o kung siya ang unang hahalik. Agad siyang pinitikan ni Taekang sa daliri kaya nagising si Raan sa katotohanan. Doon niya lang naintindihan na nakalalason pala ang mga halik ni Taekang. Kaya nang halikan siya ni Sojong, lagi niya itong naiisip at bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Pagbukas ni Taekang ng pinto, nakita niya ang taong iniisip niya mismo sa kanyang harapan. Tinanong niya si Sojong kung may hindi pa ba silang nagagawa bilang magkasintahan. Sinabi ni Sojong kay Taekang na umuwi na sila sa bahay niya. Hindi maintindihan ni Taekang kung bakit siya basta na lang sumunod dito. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya ang parehong sofa at ang dilaw na aso. Ayon kay Sojong, dapat daw maramdaman niyang parang tunay na bahay iyon. Nang walang masabi pa, sinisi ni Sojong ang sarili sa sobrang pagkaabala sa trabaho at hindi niya naintindihan ang nararamdaman ni Taekang. Nangako si Sojong na mas gagugol siya ng oras dito sa hinaharap. Kung may bigla ang mangyari, umaasa siyang maiintindihan siya nito. Bigla, naramdaman ni Taekang ang mabilis na tibok ng puso at nalito siya sa kanyang nararamdaman. Nagtataka siya kung ano nga ba ang puso ng tao. Sa oras na iyon, may tumawag kay Sojong. Saglit siyang nag-atubili bago sabihin na may bigla ang bagay sa kumpanya upang hindi mag-alala si Taekang. Nangakong babalik agad siya pagkatapos, ngunit wala namang pakialam si Taekang. Binigyan siya ni Sojong ng listahan ng mga gagawin. Sinabi niya na sundin lang niya ito. Una, kunin ang damit sa laundry at tiyaking 4 ang set, ilagay ang tira sa ref at pakainin ang aso, at sa huli, ilakad ang aso ng kalahating oras. Ngunit kailangan niyang maghanda ng 2 supot para sa tain ng aso. Kahit ang isang demonyo pala ay kailangang maglinis ng dumi ng aso. Pagsapit ng gabi, naisip ni Taekang na may problema siya nang biglang tumunog ang doorbell. Ayon kay Assistant Kang, unang beses daw ito, ngunit sagot niya ay pangalawang beses na. Inakala ni Taekang na si Sojong iyon kaya inayos niya ang kanyang damit. Ngunit nang buksan ni Assistant Kang ang pinto, biglang sumugod si Raan papasok. Tiningnan ni Taekang si Raan mula ulo hanggang paa. Sinabi ni Raan na gusto niyang ibenta ang kanyang kaluluwa. Lumabas na hindi na siya pinapansin ng kanyang mga fans. Pumila sila para magpa-autograph kay Yikyong. Sobrang nagalit si Raan dahil dito. Kaya pumunta siya sa coffee cart sa tabi ng kalsada kung saan nagtatrabaho si Yikyong. Tinanong ni Raan ang tindero kung nakakilala si Yikyong ng isang mahalika. Ang tindero na ito ay ang ama ni Taekang. Tinanong siya kung hahanapin niya ang nagbenta ng kanyang kaluluwa. Tinanong ni Raan kung sino ang lalaking iyon. Sagot ng tindero, hindi ba niya alam na si Taekang iyon? Ngunit napansin niyang may nasabi siyang hindi dapat, kaya nagkunwari siyang baliw. Ngunit alam na ni Raan kung bakit biglang sumikat si Yikyong, kaya nagpa siya siyang hanapin si Taekang para ibenta ang kanyang kaluluwa. Ngunit sinabi ni Taekang na masyadong simple ang kanyang kaluluwa at walang halaga. Naintindihan ni Raan na ang simplisidad ay isang mahalagang kayamanan.
Napilitan si Taekang na sabihin tanga ang pagiging simple dahil wala itong halaga at hindi ito maipagpapalit. Nang marinig iyon, nagalit si Raan. Sabi niya, pati ang mga demonyo ay minamaliit ang mga tao. Nakita ito ni Assistant Kang at agad gumawa ng dahilan upang pauwiin si Raan. Kaya tumakbo si Raan sa ama ni Taekang. Sinabi niya na tumanggi si Taekang na bilhin ang kanyang kaluluwa at hindi niya maintindihan kung bakit. Ano ba ang mali sa kanyang kaluluwa? Tinulungan ng ama ni Taekang si Raan na suriin ito ng mabuti. Ipinaliwanag niya na ang mga kaluluwa ay nahahati sa maraming uri. Ang kailangan ni Taekang ay isang level 1 soul. Sabi ni Raan, kailangan niyang ipagpalit ang kanyang kaluluwa para sa kanyang healing. Ngunit ayon sa ama ni Taekang, ang level 1 soul ay sagrado at marangal. Agad namang nangako si Raan na magiging isang level 1 soul siya. Habang nagbabasa si Taekang, bigla niyang tinakpan ang kanyang mukha gamit ang libro. Dumating pala si Raan na nakasuot ng puting damit na parang anghel. Sinubukan pa niyang batiin ng mahinahon si Taekang at ang kanyang katulong. Hindi alam ni Taekang ang balak nito, ngunit agad siyang tinanong kung may pakiramdam ba siya ng isang level 1 soul. Nagtaka si Taekang kung hinanap ba ni Raan ang nagtitinda sa kalye. Gusto lang itanong ni Raan kung maaari na silang magpalit ng kaluluwa. Naiinip si Taekang kaya tumayo siya at umalis na lang. Tinanong siya ni Assistant Kang kung bakit kailangan niya itong gawin. Kailangan lang naman niyang kunin ang kaluluwa ni Raan, ngunit alam niyang hindi niya matutupad ang hangarin nito na mahalin siya. Pagsapit ng hating gabi, pumunta si Raan sa bahay ni Taekang. Bigla namang pumasok si Sojong at nakita siya. Agad siyang nilapitan at sinabing siya ang nag-aalaga sa mga artista. Binalaan niya si Raan na mag-ingat sa kanyang mga kilos dahil kung may iskandalong pumutok bukas, matatanggal siya sa trabaho. Napansin ni Raan ang dala nitong bag at tinanong kung may pakay din siya. Akala ni Sojong ay masama ang ibig sabihin ni Raan kaya pinabalik niya ito sa ensayo. Pagkatapos, pinindot ni Sojong ang doorbell ni Taekang. Pagbukas ng pinto, agad niyang inanyayahan ito na uminom. Ngunit sinabi ni Taekang na pagod siya at pinauwi si Sojong. Ngunit sagot nito, pagod din siya kaya dumiretso siya sa loob. Gusto ni Sojong na mas maging malapit sila, ngunit sinabi ni Taekang na kung pagod siya, matulog na lamang siya sa sofa. Pagbalik ni Taekang sa kanyang kwarto, sinuntok niya ang sarili sa dibdib at pinagalitan ang sarili dahil sa biglaang pagtibok ng puso. Bigla siyang nakarinig ng ingay sa labas. Natapunan ni Sojong ng beer ang upuan nang hindi sinasadya. Biglang lumitaw si Taekang sa tabi niya at pinunasan ang upuan para kay Sojong. Hindi ito makapaniwala sa nakita at inakala niyang isang ilusyon lamang. Samantala, abala si Dojun sa paghahanda para sa palabas. Doon niya nakita na nandoon din pala si Taekang. Sinabi ni Sojong na dumating ito bilang bisita. Ngunit hindi pinansin ni Dojun ang sinabi at mas gusto niyang itanong kung pupunta si Luka sa show. Hindi naintindihan ni Sojong ang ibig sabihin niya. Sa oras na yon, tumakbo ang katulong para sabihin na hinimatay si Luka habang nagdarasal. Agad na nagtanong si Dojun kung okay lang ba si Luka. Pagkakita sa kanya na nanghihina, galit na tiningnan ni Dojun si Taekang. Tahimik ang kanyang ekspresyon, ngunit hindi na siya nakatiis kaya hinilan niya palabas si Taekang. Tinanong ni Taekang si Dojun kung bakit ito bastos. Sinabi ni Dojun na may ginawa siya kaya nangyari yon kay Luka. Ngunit sagot ni Taekang, ang pandaraya ay bagay lamang na tao ang gumagawa. Binalaan siya ni Dojun na huwag sasaktan si Luka. Nagkunwaring nagulat si Taekang at tinanong kung anak ba ni Dojun si Luka. Gusto na lamang ni Dojun na sakalin ang masamang lalaking ito. Ngunit hindi na rin matanggap ni Dojun ang kanyang anak. Samantala, akala naman ni Luka na half-brother niya si Dojun. Sa ospital, sinabi ng doktor na bumalik ang dati niyang sakit at kailangan na siyang maoperahan. Ngunit tumakas si Luka. Ayaw niyang magpa-opera hanggat hindi niya nakikita ang kanyang ama. Sinabi ng kanyang ina na operasyon lang ang paraan para mahanap niya ito, ngunit alam niyang kapag pumasok siya sa operating room, baka wala na siyang tsansang lumabas at hanapin pa ito. Nang makitang hindi siya makumbinsi, naalala ng ina ni Luka ang sinabi ni Chairman Lee na nasa kumpanya nila ang anak ng kanyang dating asawa. Kaya pinuntahan niya si Dojun, pagkakita pa lamang sa kanya, agad niyang napansin na kamukha nito ang kanyang ama. Pagkatapos, nilinaw niya ang layunin ng kanyang pagbisita. Sinabi ni Dojun na papayuhan niya si Luka na magpa-opera. Sa totoo lang, labis ding nag-aalala si Dojun para sa kanyang anak. Noon, dahil malubha ang sakit nito, nagnakaw siya para may pambili ng gamot. Pagkatapos, nakipagkasundo pa siya sa demonyo. Isinangla niya ang kanyang kaluluwa kapalit ng 3 kahilingan. Una, gumaling ang anak, ngunit ngayon ay muling nanganganib ang buhay nito, kaya lalo siyang nag-aalala. Ginamit ni Dojun ang pagiging kuya upang kumbinsihin si Luka. Sinabi niya na maliit lang ang operasyon at hindi ito dapat katakutan. Nalungkot si Luka, ngunit alam ni Dojun ang mga alalahanin nito, kaya tiniyak niyang palagi siyang naroon. Pagkarinig nito, pumayag si Luka. Hindi alam ni Taekang na magbabago ang lahat dahil sa operasyong iyon. Mabilis na pumasok si Luka sa operating room habang labis na nag-aalala si Dojun sa labas. Hindi niya inaasahan ang pinakamasamang mangyayari. Bigla, nagkaroon ng komplikasyon sa operasyon. Bumababa ang tibok ng puso ni Luka. Hindi mapakali si Dojun at lalong nag-aalala.
Lumabas ang doktor at sinabihan ang ina ni Luka na maghanda. Ginawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya, ngunit nagsimulang magpanik si Dojon, hindi niya kayang panoorin na mamatay ang anak. Naisip niya si Taekang, ngunit hindi basta nagbibigay ng tulong ang Diablo. Kahit nagmakaawa siya, ayaw makialam ni Taekang. Ngunit hindi tumigil si Dojon sa pagsusumamo. Paulit-ulit siyang tumatanggi, pero hinawakan siya ni Dojon, handang mamatay alang-alang kay Luka. Ano man ang gusto ni Taekang, gagawin niya basta't mailigtas lang si Luka. Inihagis ni Taekang ang kasunduan sa harap ni Dojon at sinabing humanap siya ng level 1 soul na pipirma. Ang tinutukoy niya ay si Ikyong. Sa operating room, halos mawalan na ng pag-asa. 10 oras nang nag-opera ang mga doktor. Sa huling sandali, napaluha si Luka sa pagsisisi dahil baka hindi na niya muling makitang buhay ang kanyang ama. Lumabas ang doktor upang iparating sa ina ni Luka ang masamang balita. Nawalan ito ng malay matapos marinig. Nalungkot din si Ikyong. Nang hindi makita si Dojon, lumabas siya upang hanapin ito. Nakita niyang naglalakad si Dojon sa ulan at nakaupo sa gilid ng daan, wari alam na niyang hindi mabubuhay si Luka. Kahit hindi niya alam ang buong nangyari, nahinuha niyang nadamay si Dojon dahil kapatid naman niya si Luka. Normal lamang na malungkot siya. Noon, ipinahayag ni Dojon kay Ikyong na nais niyang makuha ang kanyang kaluluwa. Hindi na intindihan ni Ikyong ang ibig niyang sabihin. Alam ni Taekang na determinado si Dojon kaya inuna niyang iligtas si Luka. Sa operating room, may pumasok habang naglilinis at nagsasara ng mga kagamitan ang mga doktor. Iyon pala ay ang ama ni Taekang. Kakaiba, walang nakakita sa kanya. Nilapitan niya si Luka na nakahiga sa operating table at hinawakan ang ulo nito. Biglang tumunog muli ang heart monitor. Agad na sinabi ng nurse sa doktor na buhay pa ang pasyente, kaya muling nagsikap ang lahat upang iligtas siya. Hindi alam ni Dojon ang nangyari. Sinabi niya kay Ikyong na nabuhay siya ng 100 taon, kaya inilabas niya ang kasunduan. Akala ni Ikyong nalulungkot si Dojon, kaya niyakap niya ito, ngunit nais lamang nitong mapapirma siya. Nang sasabihin na ni Luka na siya si Dongchon, may biglang nagsabing nagising na siya. Kakadating lang ni Taekang sa ospital nang makita niya ang kanyang ama. Alam niyang nakialam ito. Kinumpirma ni Dojon na buhay pa si Luka. Nalilito siya dahil wala pa siyang level 1 soul, ngunit buhay ang bata. Gayunpaman, hindi na siya makapag-isip ng maayos. Ang mahalaga, buhay si Luka, kaya masaya siya. Alam ni Taekang na kahit hindi siya mismo ang nagligtas kay Luka, lalapit pa rin si Dojon sa kanya. Kaya napagpasyahan niyang ang tao ay sadyang sakim na nilalang. Napilitan siyang bigyan ng aral si Dojon, bumaba si Dojon sa silong upang kumalma at doon niya nadatnan si Taekang na naghihintay. Ang isang jablong na buhay ng 500 taon ay hindi basta malalaro ng tao. Biglang nagbago ang kulay ng mga mata ni Taekang. Sa sandaling iyon, nagsisi si Dojon sa kanyang ginawa. Kinabukasan, pagkagising niya, bumalik na sa dati ang kanyang anyo. Minura niya si Taekang, tinawag itong halang ang bituka. Nang makarinig siya ng yapak, nagtago siya upang hindi makita ng kanyang kasama sa kwarto. Ngunit sinundan siya, kaya napilitan siyang lumabas. Nakita siya ng kaibigan at tinanong kung sino siya. Nagkunwari na lamang si Dojon na napunta siya sa maling lugar, pagkatapos ay agad umalis. Ngunit napansin ng kaibigan na pamilyar ang suot niya at naisip na baka ninakaw niya ang damit ni Dojon, hindi nag-atubili ang kaibigan na habulin siya. Tumakbo si Dojon, iniisip na kung alam lang niya, hindi na sana niya pinatuloy ito. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi hanapin si Taekang. Papasok na sana siya nang marinig ang pamilyar na boses ni Sojong. Tinanong ni Taekang si Dojon kung nais ba niyang pumasok at kumain kasama nila. Sinabi ni Dojon na dahan-dahan lang, ngunit nabigla siya sa pagkain at muntik nang mamatay. Hindi inaasahan, natulog si Dojin sa bangko sa parke. Gutom siya ngunit kulang ang pera, kaya kendi lang ang nabili at naglakad pa uwi. Pagkatapos, uminom siya ng isang buong bote ng alak. Biglang dumating si Taekang at tinanong kung nag-enjoy siya. Galit na sinabi ni Dojin na kung siya ang nasa sitwasyon, maintindihan niya. Ipinaalala ni Taekang na nagpapaliban lamang siya. Tinanong ni Dojin si Taekang kung mayroon pa itong konsensya. Sinabi ni Taekang na pumirma na ng kasunduan si Ikyong, kaya walang halaga ang konsensya. Nakakatakot pa nga ito para kay Dojin. Humingi si Dojin ng kaunting panahon pa. Nangako siyang dadalhin ang kaluluwa ni Ikyong kay Taekang. Bago pa man siya matapos, pinigilan siya ni Taekang at sinabing matagal na siyang naghihintay. Alam ni Dojin ang balak, kaya ipinaalala niyang may 3 buwan pa ang kontrata. Kaya't hindi pinayagan si Taekang na kunin ang kanyang kaluluwa. Sinabi ni Taekang na huwag mag-alala dahil pinoprotektahan lang niya ito. Walang kaluluwa, mas mabilis at desidido si Dojin sa pakikitungo kay Ikyong. Pumalakpak si Taekang at may lumitaw na itim na usok. Nang tumingin si Taekang, agad na naging blanko ang isip ni Dojin. Paggising niya, nakahiga siya sa kama. Bukod dito, bumalik ang kanyang kabataan sa hitsura. Alam niyang hindi iyon panaginip. Alam din niyang wala na siyang kaluluwa. Tunay nga, malamig at walang emosyon ang kanyang mga mata. Kahit sa pagmamaneho, mabilis siya at wala ng pasensya. Pati sa parking, 2 espasyo ang kinukuha niya. Ito'y tanda ng isang makasariling taong walang kaluluwa.
Pagdating niya sa bahay, may nakita siyang bisita. Agad siyang tinawag ni Chairman Lee bilang Dongchon. Tinanong din nito si Ikyung kung alam niyang matanda na si Dojin, 60 taong gulang na. Binalaan agad ni Dojin si Chairman Lee na hindi pa niya natutupad ang ikatlong hiling. Kung may gagawin ito, gagawin niyang miserable ang buhay ni Chairman Lee. Talagang walang takot ang taong walang kaluluwa. Nag-aalala si Ikyung sa kapatid, kaya nakipagkita siya kay Dojun upang tulungan ito. Ang tunay na kailangan ni Dojin ay ang unang antas ng kaluluwa ni Ikyung. Ipinagmalaki ni Taekang ang kanyang pagkapanalo, ngunit pagbaba niya sa kotse, bigla siyang nakaramdam ng panganib. Sa sandaling iyon, nakita siya ni Sojung nang hindi niya namamalayan. Isang matandang babae ang biglang itinulak ni Taekang sa pader. Puno ng galit ang kanyang mga mata, ngunit mumisi lamang ang babae. Agad niya itong sinakal at namula ang kanyang mga mata. Biglang inihayag ng matandang babae ang kanyang tunay na anyo. Sinabi ni Taekang na dahil dati itong kasamahan, palalayain niya ito ngayon. Pagkatapos, itinaboy niya ito. Agad na bumalik sa pagiging matandang babae ang anyo nito. Hindi inaasahan, nakita ni Sojung ang lahat. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanyang nobyo. Pagbalik, kinuha agad ni Sojung ang pampatulog, sigurado siyang nananaginip lamang siya. Para sa usapan kay Taekang, dala ni Dojun ang kontrata. Nais niyang ibenta ang kaluluwa ni Ikyung, ngunit sinabi ng katulong na si Dojun ay si Dongchon at si Taekang ang bibili, isang jablong tao. Naalala ni Ikyung ang mga kakaibang kilos ni Dojin. Hindi siya makapaniwala na ang matagal na niyang hinahanap ay nasa tabi lang pala. Walang kaalam-alam si Dojun, papalabas na sana siya nang dumating si Luka upang hanapin siya. Tinanong nito kung bakit niya hinanap ang kanyang ina. Kaya napilitan si Luka ng kanyang ina na bumalik sa Amerika. Kahit ayaw ni Dojun kay Luka, kapatid pa rin niya ito, kaya dinala pa rin niya si Luka sa ospital. Nagmakaawa si Luka na makita ang kanyang ama kahit isang beses lang. Noong bata pa siya, ilang salita lamang ang nasabi niya rito. Ngunit sinabi ni Dojun na kahit anak siya ni Dongchon, hindi niya tatanggapin si Luka bilang kapatid. Bukod pa roon, hindi rin siya kinilala ni Dongchon bilang anak. Kahit malamig si Dojun, patuloy pa rin sa pagsusumamo si Luka. Ngunit pinauwi pa rin siya. Pinagmasdan ni Luka si Dojun habang umaalis at hinabol pa rin siya. Sinabihan ni Dojun si Luka na tumigil na sa paghahabol. Paglingon niya, wala na si Luka sa kanyang likuran. Nakahinga ng maluwag si Dojun, kaya tinawagan niya si Ikyung upang itanong kung nasaan ito. Sinabi ni Ikyung na hahanapin niya si Luka dahil may narinig siyang kakaibang kwento. Tinanong niya kung siya ba ang lalaking si Dongchon. Nainis si Dojun at tinawag na bastardo si Chairman Lee dahil alam niyang dito lamang niya ito nasabi. Agad siyang tumalikod upang hanapin si Ikyung, ngunit tinawagan siya ni Luka. Malungkot na sinabi ni Luka na hindi na siya kailangan ng kanyang kapatid. Sinabihan siya ni Dojun na umalis. Ngunit alam ni Ikyung na bagong opera si Luka, kaya agad niya itong inaliw, pinakiusapan na huwag umalis at pupuntahan siya kaagad. Nakita ni Luka si Ikyung sa kabilang daan. Lumapit siya nang walang ingat. Sinabi ni Ikyung na huwag lumapit, ngunit bago pa siya matapos, nabangga si Luka. Nakita ni Ikyung na wala itong malay at tila namamatay na. Tumakbo siya at sumigaw na may tumawag ng ambulansya. Nakita ni Taekang ang lahat ng nangyari at papalapit na sana siya, ngunit tinawag siyang bumalik. Ang tumawag kay Taekang ay isang anghel mula sa Diyos. Pinaalalahanan siya nito na sundin ang tuntunin ng sangkatauhan. Namatay ang mga tao, kaya't napupunta sila sa dapat nilang puntahan. Ngunit sinabi ni Taekang na nabago na ang tadhana ni Luka ilang araw na ang nakalipas. Ngayon, siya ang naging dahilan ng aksidente, kaya't hindi siya susunod sa nais ng anghel. Pagkatapos nito, nagtungo si Taekang para iligtas si Luka, ngunit agad na lumipat ang anghel at tumayo sa harapan niya. Hawak nito ang espada laban sa mga demonyo at handa nang saktan si Taekang. Bigla, may humarang sa espada upang protektahan siya. Ang taong iyon ay walang iba kundi ang ama ni Taekang, isang anghel ng mga Diyos. Sinabi ng anghel na ang pagtatakip sa anak ay katumbas ng sabotahe. Ngayong araw, kailangan niyang pawalain si Taekang. Pagkatapos, tumawag ang anghel ng iba pang mga anghel. Mukhang matagal na silang naghanda bago pa man sila dumating doon. Alam ni Taekang na wala na siyang ibang pagpipilian kundi lumaban. Iniunat niya ang kanyang kamay at biglang lumitaw ang espada ng demonyo. Labis na nag-aalala ang ama ni Taekang para sa kanya. Nagsimulang pumatay si Taekang nang walang patumangga at agad naglaho ang mga anghel na kanyang tinamaan. Bigla, may isang anghel na tumaga sa likod ni Taekang. Hindi siya bumigay, ngunit alam niyang kung tatamaan pa siya ulit, tiyak na mawawasak ang kanyang katawan. Sa sandali ng panganib, sinaksak ng ama ni Taekang ang anghel gamit ang kanyang espada. Agad itong naglaho. Nagulat si Taekang na nilabag ng kanyang ama ang batas ng langit para sa kanya, ngunit ayaw pa rin niyang patawarin ito. Para sa kanya, kung hindi dahil sa kanyang ama noon, hindi siya napunta sa ganitong sitwasyon. Lumapit si Taekang kay Luka na wala ng hininga. Dumating din si Dojun at tinulungan si Luka. Tinanong niya si Yekyung kung ano ang nangyari kay Luka. Ngunit biglang na-realize ni Dojun na patay na ang bata. Tumingin siya kay Taekang at sinabi na walang kwenta ang kasunduan nito.
Ngunit sagot ni Taekang, nangyari yon dahil sa pakikialam ng mga Diyos. Galit na sumigaw si Dojun, ngunit bago pa siya makalapit, itinaas ni Taekang ang daliri at itinapon siya ng ilang metro palayo. Tinawag ni Dojun si Taekang na walang pusong bastardo, ngunit malamig na sagot nito, siya lang ang makakapagligtas sa kanya ngayon. Agad kinuha ni Dojun ang kontrata ng kaluluwa at lumuhod sa harap ni Taekang. Paulit-ulit siyang nagmakaawa na iligtas si Luka. Tumingin si Taekang kay Yekyung at sinabing siya lamang ang makakatulong kay Luka. Lumapit si Dojun kay Yekyung at ipinaliwanag na kung ibebenta nito ang kaluluwa, matutupad ang tatlong kahilingan. Nang makitang hindi natitinag si Yekyung, lalong nag-alala si Dojun, sinabi niyang mabuti ang kaluluwa ng babae, kaya dapat niya itong ipalit sa buhay ni Luka, at hinimok niya itong pumirma agad. Tumingin si Yekyung kay Dojun at pumirma sa kontrata. Agad pagkatapos nito, nagsimulang gumalaw ang mga kamay ni Luka. Bigla siyang naglaho at lumitaw sa pasilyo ng ospital. Nang suriin siya ng mga doktor, wala silang natuklasang pinsala. Hindi rin nila maipaliwanag kung saan galing ang mga bahid ng dugo sa katawan ng bata. Pinayuhan nila ang ina ni Luka na bantayan ang kanyang kalagayang psikolohikal. Samantala, si Yekyung ay balot ng dugo at wala ng kaluluwa. Lahat ng nakikita niya ay puro kadiliman. Nang mga oras na yon, binati ni Taekang si Dojun sa kanyang paglaya. Naibalik na rin ang kanyang kaluluwa. Ngunit ang ama ni Taekang, na nasa tabi, ay tahimik na isinumpa si Dojun bilang isang duwag. Para kay Dojun, ito ay plano ng dyablo. Noon, nang wala siyang kaluluwa, napilitan siyang kumilos. Ngunit ipinaalala ng ama ni Taekang na naibalik na ang kaluluwa niya noon pa. Doon lang niya naalala na tinapik siya ni Taekang sa balikat noong araw na yon. Noon pala ibinalik ang kanyang kaluluwa. Nais patunayan ni Taekang sa kanyang ama na kahit may kaluluwa, makasarili pa rin ang tao. Kaya iginiit niya na tama siya. Nang makita ni Dojun si Luka na humahabol sa kotse, napaiyak siya. Nagsisi siya ng husto, hindi alam na ang kanyang pagiging makasarili ay nagdulot ng matinding kalungkutan. Nang mawalan ng kaluluwa si Yekyung, lubos siyang nagbago. Ang lalaking bagong galing sa operasyon ay pinaluhod niya at agad itong sumunod ng walang reklamo. Nakaramdam ng pagkakasala ang ina, habang ang kuya sa tabi nila ay humingi ng paumanhin at umamin na siya ang may kasalanan sa lahat. Lumuhod siya at humingi ng tawad sa kapatid, ngunit malamig na banta ni Yekyung na pagsisisihan nila ang kanilang buhay. Hindi inakala ng ina na magiging ganoon kalamig ang dating mabait na tiyahin. Pati sa kumpanya, galit si Yekyung at pinagalitan pa ang boss. Ipinagyabang niyang siya lamang ang kumikita roon, kaya dapat mag-ingat si Seojong. Naiinis si Seojong at gustong turuan ng leksyon si Yekyung, ngunit agad siyang pinigilan ni Dojun, biglang dumating si Raan at galit na pinagsabihan si Yekyung dahil sa kawalang galang nito. Bakit nakahas siyang isuot ang kanyang damit? Tumakbo si Raan para kunin ang damit, ngunit naitulak siya ni Yekyung sa sofa. Hindi makapaniwala si Raan na nagalit sa kanya si Yekyung. Nag-ihagis pa ito ng gamit sa kanya. Ngunit alam ni Dojun na siya ang dahilan ng lahat, kaya't pinuntahan niya si Taekang para hilinging ibalik ang kaluluwa ni Yekyung kahit kapalit ng kanya. Natawa si Taekang, sanay na sa mga taong nagsisisi sa kanilang mga salita. Binigyan niya si Dojun ng bagong pagkakataon pumili, ang isang panig ay buhay ni Luka, at ang kabila ay kaluluwa ni Yekyung. Tinanong niya kung sino ang pipiliin ni Dojun, hindi ito makasagot. Pumalakpak si Taekang at sinabing pinili pa rin itong isuko si Yekyung. Nang mawala ang kanyang kaluluwa, naging malamig siya at hindi mapalapit sa iba. Itinapon pa niya ang paborito niyang gitara. Bumuntong hininga si Luka at tinanong kung anong nangyari, bakit bigla siyang nagbago. Tinanong siya ni Yekyung kung naniniwala siya sa himala. Pagkatapos, pinuntahan ni Luka si Dojun at sinabing lahat ay dahil sa kanya. Dahil kay Luka, ibinenta ni Dojun ang kanyang kaluluwa. Noon, si Dongchon ay naging si Dojun, nang maaksidente si Luka, nagmakaawa ang kanyang ama na ipalit ang kaluluwa. Sinabi ni Luka na nasasaktan siya. Kinabahan si Dojun at tinanong kung saan masakit at kung dapat ba nilang ipaalam sa doktor. Ngunit humingi lamang ng tawad si Luka. Hindi na intindihan ni Dojun kung bakit, ngunit lihim na nagpasalamat ang bata sa kanya. Walang isa man sa kanila ang nagsabi ng totoo, ngunit marahil may uri ng pagmamahal sa pamilya na tahimik na isinakripisyo at itinatago lamang sa puso. Tinahak ni Luka ang isang hindi tiyak na landas. Labis siyang nakaramdam ng pagkakasala, kaya hinanap niya ang dyablo. Nagmakaawa siyang siya na lamang ang kunin upang maibalik sa dati ang kanyang ama at si Yekyung. Ngunit sinabi ni Taekang na walang silbi ang tapang ng isang bata. Sa kabila nito, lumuhod si Luka sa paanan niya at patuloy na nagmakaawa. Napansin ni Taekang na ang anyo ni Luka ay eksaktong katulad ng kanyang ama. Ngunit wala itong kabuluhan. Bigla, isang hindi inanyayahang bisita ang dumating sa bahay ni Dojun. Agad nitong ginamit ang kapangyarihan upang lumitaw sa kanyang harapan at iniabot ang isang sulat. Pamilyar ito kay Dojun, na bahala siya ngunit tinanggap pa rin ang liham. Yumuko ang babae at bigla na lamang naglaho. Binuksan ni Dojun ang sulat. Nakalagay doon na 10 araw na lamang ang natitira sa 10 taon. Galit siyang naghanap agad kay Taekang. Ngunit ipinaliwanag nito na kung personal na dinala ng Grim Reaper ang sulat, ibig sabihin wala siyang kinalaman sa pagpirma ni Yekyung.
Noon, nang bigyan ni Dojun ng kontrata si Yekyong, nag-alinlangan ito. Inagaw ni Taekang ang papel at itinapon. Ngunit siya mismo ang pumirma rito. Ibig sabihin, kay Taekang pumirma si Yekyong at hindi sa tagapamagitan. Kaya't valid pa rin ang kontrata ni Dojun sa Soul Trading at kailangan pa rin niya itong tuparin. At dahil Grim Reaper mismo ang naghatid, hindi na ito mababago. Nagitnit si Dojun at nagbanta na kahit maging multo siya, hindi niya sila patatawarin. Ngunit si Taekang ay may sarili ring suliranin. Hinarap siya ng kanyang ama at sinabihang tumigil sa walang saysay na laban dahil hindi siya maaaring lumaban sa mga Diyos. Ngunit iginiit ni Taekang na gusto niyang patunayan na mali ang mga ito. Sa huli, ipinaalala ng kanyang ama na malakas ang kalooban ng tao. Pinayuhan siyang ibalik ang lahat ng kaluluwa upang maiwasan ang pinakamalupit na parusa. Ito ang dahilan kung bakit pumunta ang kanyang ama sa mundong ito. Nagalit si Taekang at sinabing mula pagkabata, hindi pa rin nakikilala ng kanyang ama ang kanyang kakayahan. Sa huli, humingi ng tawad ang ama sa pagpapabaya sa kanyang damdamin. Hindi alam ni Taekang kung gumaan ba ang kanyang loob, ngunit nanatiling mabigat ang kanyang isip. Samantala, hawak ni Dojun ang liham na nagsasabing 10 araw na lang ang natitira sa kanya. Nanlumo siya at iniisip kung ano pa ang magagawa niya sa natitirang panahon. Pinuntahan niya si Assistant Kang at tinanong kung nasaan ang mga kaluluwang kinuha. Ipinaliwanag nito na kahit makuha niya ang kaluluwa ni Yekyong, kung mahina ang loob nito, hindi iyon babalik sa katawan. Hindi na intindihan agad ni Dojun, ngunit sinabi ni Assistant Kang na mauunawaan niya balang araw. Samantala, pinag-iisipan din ni Taekang ang sarili. Tinanong niya kung totoo ang sinabi ng kanyang ama na dapat niyang ibalik ang mga kaluluwa ng mga makasarili. Matagal siyang nag-isip. Nang makita ang mga kaluluwang tinipon, marahan niyang hinaplos ang mga ito. Agad na lumipad ang ilan. Ang pagbabalik nila sa katawan ay nakasalalay na lamang sa kanilang sariling kalooban. Hindi niya alam na para iligtas siya, pumatay ng anghel ang kanyang ama, isang bagay na labag sa batas ng langit. Dahil dito, nagpakita ang Diyos upang harapin ang pangyayaring iyon. Tiningnan ng Diyos ang kotse at naisip na oras na upang magpaalam dito. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa tindahan. Agad siyang naglaho kasama ng sasakyan. Naramdaman ito ni Taekang. Biglang sumakit ang kanyang ulo na parang malapit ng pumutok. Lumuhod siya sa lupa. Alam niyang wala na ang kanyang ama. Matindi ang kirot sa kanyang dibdib. Sa 500 taon niyang pamumuhay sa mundo, ngayon lang siya umiyak. Hindi pa man gumagaling ang sugat ni Taekang, muli siyang sinaktan ni Sojong sa puso. Bigla niyang napansin na ang lalaki sa harap niya ay maaaring hindi tao. Mas nakakatakot pa dahil kaya nitong itapon ang mga tao gamit lamang ang mga kamay. Higit pa rito, kaya rin itong mag-anyong matandang lalaki o batang dalaga. Sino mang makakakita ng ganitong kakayahan ay siguradong matatakot. Sigurado si Sojong na hindi ito ang kanyang kasintahan sa loob ng 5 taon. Nagtanong siya kung sino ba talaga ang lalaking nasa harap niya. Ipinikit ng lalaki ang kanyang mga mata, hindi malinaw kung siya ba ay nalulungkot o nawawalan ng pag-asa, ngunit halatang nahulog na ang loob niya kay Sojong. Ipinaalala niya rito na nasabi na niya noon pa man na isa siyang demonyo. Akala noon ni Sojong ay galit lang siya, kaya nabanggit iyon para asarin siya, ngunit hindi niya inakalang totoo pala ang kanyang sinabi. Ngayon, ang taong nasa harap niya ay isang ang demonyo. Galit na sumigaw si Sojong, tinawag siyang sinungaling. Pagkasabi nito, hinablot niya ang kwintas na bigay sa kanya at inihagis pabalik. Nag-iwan ito ng gasgas sa mukha ng lalaki. Nagpatuloy si Taekang, sinabing alam niyang walang may gusto sa kanya, ngunit hindi niya alam na para sa kanya pala ang mga luha ni Sojong. Pagbalik sa sarili, nag-isip muli si Sojong. Kahit gaano siya kagalit noon sa kanyang nobyo, hindi siya dapat nakaramdam ng kakaiba nang magkita silang muli. Ngayon lang niya napagtanto na demonyo na pala ito na nakabaon sa loob ng katawan ng taong minahal niya. Dati, kahit magalit siya rito, konting lambing lang at agad itong kukalma. Ngunit iba na ang nararamdaman ni Taekang para kay Sojong. Hindi niya maintindihan kung bakit ngayon lang niya ito nalaman. Para kay Taekang, walang halaga ang isang breakup matapos ang 5 siglo, ngunit hindi rin niya maipaliwanag kung bakit siya nasasaktan. Bigla siyang nakaramdam ng presensya sa labas. Nang buksan niya ang pinto, wala siyang nakita. Ngunit bago niya maisara, biglang lumitaw si Sojong. Amoy alak ang buong katawan nito. Sinuntok siya ni Sojong sa dibdib at paulit-ulit na tinanong kung naririnig ba niya ang kanyang sinasabi. Ang inakala niya, kung ibebenta niya ang kanyang kaluluwa sa Diablo kapalit ng tagumpay, mas bibigyan siya ng atensyon nito. Ngunit sa totoo lang, matagal nang nawala ang pag-ibig sa kanilang dalawa. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang Diablo upang tuldukan ang kanilang relasyon. Pinilit ni Sojong na pasalamatan siya sa lahat ng kasinungalingan upang hindi na niya sisisihin ang sarili. Wala na silang utang sa isa't isa. Matapos masabi ang lahat, umalis siyang luhaan. Nakita ni Taekang ang sakit sa mga mata ni Sojong, kaya nadurog din ang kanyang puso. Pag-uwi nito, gusto lang niyang uminom ng pampatulog, ngunit hindi siya makatulog kaya uminom pa ng iba. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Bigla niyang naramdaman na para siyang nakahiga sa bisig ng isang tao, isang anghel na may nakabukas na mga pakpak. Kakaiba ang pakiramdam, ngunit nakaramdam siya ng ginhawa. Hindi niya alam na totoo pala ito at hindi panaginip.
Nang magising si Sojong, nasa ospital na siya. Kinakabahan si Dojun dahil natagpuan niya ito sa tamang oras, ngunit tila ayaw pa ring magising ni Sojong. Sigurado siyang may kinalaman dito si Taekang. Sa paligid, isa-isang bumagsak ang mga tao. Naisip ni Dojun na siya ang dahilan. Kung hindi dahil sa kanyang ambisyon 10 taon na ang nakaraan, hindi sana siya naging target ng Diablo. Hindi sana siya sinundan at ginulo ang buhay niya. Kinuha niya ang gitara at pinuntahan ang Diablo. Halatang inaasahan na siya nito. Inilabas ni Dojun ang kanyang sinaunang espada at nagpa siya na patayin si Taekang. Sinabi niya rito na kapag nawala siya, babalik sa dati ang lahat. Pagkasabi, sinaksak niya ito. Ngunit hindi niya alam na kapag nagalit ang demonyo, matindi ang nagiging bunga. Agad kumuha ng espada si Taekang, ngunit inakala ni Dojun na mas malakas ang sa kanya. Hindi nagtagal, siya ang nasaksak sa dibdib, ngunit kakaiba, bigla itong gumaling. Gayunpaman, ramdam pa rin niya ang sakit. Ipinaliwanag ni Taekang na hindi siya mamamatay kahit gugustuhin niya dahil kailangan pa rin siyang mabuhay ng walang kaluluwa. Sumuko si Dojun at nagmakaawa, ayaw niyang mabuhay ng ganoon. Ngunit mahigpit si Taekang, hindi biro ang pagpirma ng kontrata. Lahat ng ito ay pinili niya at kailangang tanggapin ang bunga. Sa kawalan ng magagawa, pinuto ni Dojun ang sangay ng mga kaluluwa. Sa loob ng 500 taon, mga kaluluwang nakatipon ang biglang lumipad palabas. Tumigil ang puso ni Taekang. Inakala ni Dojun na nalungkot siya dahil nawala ng kaluluwa, ngunit tumingin lamang si Taekang sa mga kaluluwang lumilipad sa paligid. Ang mga ito ay hindi na makakabalik. Ang gusto lang niya ay patunayan ang pagkamakasarili ng tao gamit ang mga kaluluwa. Plano niyang ibalik ang mga ito balang araw, ngunit ngayon ay kumawala na sila. Kung may sapat na tapang ang isang tao, babalik ang kanyang kaluluwa. Kung wala, mamumuhay silang parang mga zombie habang buhay. Sa totoo lang, ayos lang si Taekang. Nang makita niyang hinimatay si Sojong, agad niya itong dinala sa emergency. Ngunit biglang may Diyos na humarang sa kanyang daraanan. Nais ng Diyos na parusahan siya. Matapang na sinabi ni Taekang na hintayin na lang siyang bumalik at tatanggapin niya ang parusa pagkatapos. Dahil lamang sa babae, isinuko niya ang 5 siglong pakikipaglaban. Samantala, nalaman ni Dojun na may 6 na araw pa siya para ialay ang kaluluwa. Sa pagkakataong ito, tinanggap na niya ang kapalaran. Para walang pagsisisi, pinuntahan niya si Chairman Lee, ang matagal ng kaaway. Inilahad ni Dojun na kinuha raw ni Chairman Lee ang manuskrito na itinapon niya noon sa basura at ginawa itong kanta. Kahit galit siya rito, mas naramdaman niyang masaya siya. Ngunit pinuto ni Chairman Lee ang kanyang pagkukunwari. Sa sandaling iyon, nakita ni Dojun ang isang kaluluwang papalapit kay Chairman Lee. Kinabahan siya. Pinatunayan nito na tinatawag ng kalooban ang kaluluwa, ngunit kakaiba, hindi ito bumalik sa katawan. Bigla na lang pinagpag ni Chairman Lee ang kanyang katawan. Hinanap ni Dojun ang kaluluwa sa buong katawan nito, ngunit lalo lamang siyang nagalit. Malinaw na hindi pa ito bumabalik. Samantala, walang kaluluwa si Ikyong, kaya wala siyang gana sa pag-compose. Bukod dito, napakainit ng kanyang ulo. Nakakita siya ng dandelyon na may kaluluwa, ngunit tila siya lang ang nakakakita nito. Dahan-dahan niyang iniunat ang kamay at dumapo ito sa kanyang palad. Kanina, habang nasa kotse siya, lumilipad ito sa paligid. Hindi niya alam kung dahil ba sa lamig ng kanyang kalooban, ngunit bigla itong umalis. Ngayon, isa ng sikat na mga awit si Ikyong. Sa bawat paglabas niya, napapalibutan siya ng mga tagahanga, ngunit hindi rin nakaligtas sa mga atake ng mga anti-fans. Kung hindi siya tinakpan ng assistant, tiyak na natamaan na siya ng itlog. Hindi niya inasahan, ngunit sa harap ng lahat, itinaas niya ang gitnang daliri. Walang sikat na tao ang naglakas loob gumawa nito. Ngunit si Dojun lamang ang nakakaalam kung bakit siya naging ganoon dahil sa kanya. Alam ni Dojun na 2 na lang ang natitirang araw, kaya kailangan niyang bumawi. Pinuntahan niya si Sojong at nagpa-video ng kanyang pag-amin na kinopya niya ang musika ni Ikyong. Iyon ang dahilan ng kanyang kasikatan ngayon. Humingi siya ng tawad kay Ikyong at sa kanyang mga tagahanga. Ang video ay agad naging top search. Kahit wala siyang kaluluwa, nakaramdam si Ikyong ng kakaibang init nang makita ito. Siguro dahil wala na siyang galit sa puso. Ginamit niya ang kanyang lakas loob upang tawagin muli ang kaluluwa at ibalik ito sa katawan. Muling sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, siya ay isang Ikyong na may kaluluwa. Pagkatapos, inihayag ni Ikyong na yon na ang kanyang huling pagtatanghal. Nagsimulang magbulungan ang mga tagahanga. Para sa kanya, hindi bagay ang buhay artista, ngunit hindi siya titigil sa musika. Mula ngayon, kakanta siya sa kalsada o sa mga bar. Nagpa siya rin si Dojun na iwanan ang mundong kinalakihan niya. Walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Nakatayo si Taekang, naghihintay kay Dojun. Hindi ito para magbukas loob kundi para sa trabaho. Mukhang alam na ni Dojun ang kanyang pakay. Tinanong niya kung kukunin na ba ang kanyang kaluluwa. Sumagot si Taekang na yon ang kanyang huling misyon. Alam ni Dojun na ito ang kanyang pinili at oras na upang tuparin ang pangako. Iniabot niya ang kamay at unti-unting lumabas ang kanyang kaluluwa, lumipad ito habang naging walang buhay ang kanyang mga mata.
Ito ang dahilan kung bakit iniwan niya ang pagiging tao. Ang mga taong walang kaluluwa ay madaling mag-init ang ulo at hindi kayang kontrolin ang sarili. Nang makaharap siya ng bagyo ng buhangin, agad siyang nagalit. Sinumpa niya ang hangin at lalo pang pinahirapan ang sarili. Ngunit kinuha rin ng mga Diyos ang dyablo. Nilagyan siya ng posas na may bigat na 10 kilo at dinala siya. Iniiwan ang isang kaluluwa na muling pumasok sa katawan ng aktor na si Taekang. Nabawi rin ni Taekang ang kanyang sariling kalooban. Muli siyang naging isang sikat na aktor. Sa mga panayam ng mga reporter, marami ring tagahangang humihingi ng kanyang lagda. Isa sa mga lumapit ay si Do Jun sa anyong matanda. Nang makita ang autograph, alam ni Do Jun na wala na ang dyablo. Ngunit dumating ang may-ari ng bahay at muntik na siyang tumakas sa takot. Sinabi ng may-ari na huwag siyang kabahan dahil nagpalit lamang ng bagong may-ari. Ang iniisip lang ni Do Jun ay kung tataas na naman ang upa. Biglang lumitaw ang bagong may-ari, si Ye Kyung pala. Tinanong siya ni Ye Kyung kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Do Jun na nailigtas siya ng isang mabait na nomad. Sa huli, hindi kinuha ng dyablo ang kanyang kaluluwa at humingi na lang ng kapalit sa nomad. Nagtulungan sina Do Jun at Ye Kyung. Inupahan niya ang bahay at doon sila nagsimulang magtanghal. Ang kita ay hahatiin, 7 para sa kanya at 3 para kay Do Jun. Biglang nagmamadaling tumakbo si Do Jun sa kusina at inakala ni Ye Kyung na hindi siya sang-ayon sa Haitian. Sinabi niyang pwedeng 6 para sa kanya at 4 para kay Do Jun. Ngunit nang bumalik si Do Jun, nagulat siya, isa na itong binata. Nagbago pala siya araw-araw dahil sa pagtutol niya sa dyablo. Nagulat ng husto si Ye Kyung. Pagkatapos, bumuo sila ng grupong musikal. Isa ang pinangalan ng ventricle at ang isa naman ay atrium. Simbolo nito na ginamit nila ang puso upang ipahayag ang kanilang musika. Dito nagtatapos ang drama. Salamat sa inyong interes at atensyon. Paalam at hanggang sa muli.